Good morning mga kabiyahe. Andito tayo muli sa Motorlandia, Molino Tres, Bacoor, Cavite. Mag-quick review tayo mga kabiyahe ng isang unit ni Yamaha, which is ito nga yung Aerox 155 non-ABS. Ito nga siya. Ang kulay niya ay glossy black. Bruskong brusko, Yamaha Aerox 155 non-ABS. Puntahan muna natin mga kabiyahe yung presyo. May cash po siya ng 121,500 pesos. Kung kukunin naman natin ng installment, magda-down tayo ng 10,700 pesos. 1 to 3 years ang binibigyan ng installment sa atin dyan. Para sa isang taon, 11,860 pesos. Sa dalawang taon naman ay 6,960 pesos. Sa tatlong taon, 5,330 pesos. At may rebate tayo dyan mga kabiyahe ng 200 pesos. So ikutan muna natin mga kabiyahe yung unit para makita natin yung full details o yung kumpletong appearance ng unit. Dito mga kabiyahe yung kanyang bruskong gulong, napakataba. Ayan. Dito sa kanyang pairings, may decals tayong makikita na Aerox, Yamaha, Mio Aerox, Yamaha at silver ang kulay. Ayan dito, mayroong 155. BBA, variable valve actuation. Dito sa gitna, may malaking decals na Mio Aerox. Meron tayo dito makikitang decals na maliit, liquid cooled. So, naka-liquid cooled tayo dito mga kabiyahe. At wala tayo ditong grab bar. Ito na yung nagsisilbing grab bar. May butas siya dito or pa-slope. Ayan, ito yung hawakan ng ating pillion. So, wala tayong grab bar dyan. So, sa mga nagtatanong mga kabiyahe, paano to lagyan ng top box? Nakakabilit po tayo aftermarket na match para kay Aerox na mga bracket. Kung gusto po natin magpakabit ng top box, ayan, yung appearance ng kanyang taillight, ayan, slim lang siya. Naka-LED yan mga kabiyahe. At ito naman yung kanyang turn signal, naka-bulb tayo dyan. And then dito sa ilalim, mas malapad o mas mataba yung kanyang gulong. At nandito, yung kanyang radiator mga kabiyahe, gawa ng naka-liquid cooled tayo dyan. Ito naman yung bukasan ng gasolina. Sa kanyang mukha mismo, talaga naman napaka-popular ng unit na ito ni Yamaha. Gawa ng siya talaga nagsisignature pagdating dito sa tuka na to. So pag nakita nyo yan, kahit sino makapagsasabi na Aerox talaga yan. So kung may kahawig man yan, is yun na yung mga sinasabi natin na replica or clone ng unit na ito. Pagdating naman sa baba, ayan, meron tayo ditong carbon skin texture, walang pintura yan mga kabiyahe, hard plastic. At yung ating daytime running dito, yung ating headlight, LED yan mga kabiyahe. So wala tayong makikita dyan na bulb. Dito naka-built in yung kanyang turn signal na ginamitan ng bulb, ayan. Ayun, nakikita natin doon yung busina niya, napakakintab, sumisilip. Yung ating telescopic port, yung fender, pintura yan, glossy black. Yung ating mag-wheel at ang sukat ng gulong 110 by 80 by 14. So okay na okay dahil naka 14 siya. May decals dito na silver at blue. At yung kulay ng mag-wheel niya is glossy black. Ito yung kanyang disc brake rotor na malapad. Mga G's ang sukat niyan at naka single piston caliper tayo dyan na malaki. So tingnan natin doon sa likuran. Mechanical drum brake naman mga kabiyahe ang ginamit dito ni Yamaha Aerox sa likuran. Sukat naman ng kanyang goma dito 140 by 70 by 14. Ayan. Mag-wheel niya same din doon sa unahan. So naka-glossy tayo diyan na napakalapad. So ang ganda. Solid na solid mga kabiyahe. Walang butas 'yan. Yung iba kasing yung ibang mag-wheel may butas yung kanilang mga stem, pero ito wala. Solid yan, no? Wala kang makikita ang butas. At naka-tubeless yan mga kabiyahe. Pagdating naman sa kanyang suspension dito sa likuran, naka-dual shock absorber tayo dito. Pero medyo may kanipisan lang yung kanyang spring, pero naka-double naman siya. Ito naman yung kanyang exhaust o tambucho. Naka-hard plastic tayo dito na cover, heat guard. At ang bolt na ginamit, Allen wrench. Maganda. Fender mga kabiyahe ni Aerox. Ayan. Brusco na brusco din. Bagay na bagay lang din sa itsura niya.
Mayroon tayo ditong reflectorized CVT niya. Ito yung taas, air cleaner o air filter. Dito naman yung kanyang panggilid. Naka-cover siya ng hard plastic. Ito, cover lang ito mga kabiyahe at may naka-emboss na Yamaha. And then tatanggalin nyo to. Pag pinalinisan nyo yan, makikita nyo na yung mismong dito, silipin nyo dito mga kabiyahe. Ayan. Ito yung pinaka-appearance ng kanyang CVT. Dahil itong black na ito ay cover lang po niya. So goods na goods dahil hindi magagasgas yung ating panggilid. May cover na plastic, hard plastic, hindi basta-basta. Ito naman yung kanyang side stand mga kabiyahe. Wala pa siyang side stand kill switch. Ordinary po siya. At pansinin nyo naman mga kabiyahe yung kanyang center stand. Parang spring na to ng trailer trucks mga kabiyahe. Oh. Grabe, ang laki. Dito naman tayo mga kabiyahe sa kanyang ignition. Pagdating sa kanyang ignition mga kabiyahe, naka-shutter lock tayo dito. May susi pa tayo dito. Ayan, mahaba yung kanyang susi. At nailalak yan sa pamamagitan nito. Ang ginagamit itong dulo na to para hindi naka-expose yung suksukan ng susi natin. Dito na rin ang function nung sa fuel natin at saka sa upuan. Pag pinindot natin to, aangat itong sa gasolinahan natin. Ito, bubukas po yan. And then pag ito naman ang pinindot natin, o press natin yung seat na yan, itong upuan naman na magbubukas. So yun yung mga function nitong, yun ang mga function nitong dalawang buton na ito. So dito sa taas, sa right-hander grip natin, ayan, smooth yung throttle, yung brake lever natin, okay. Meron din siyang hazard, equip po siya ng hazard, may on and off ng hazard, ayan. And then yung ating electric starter. At syempre dito sa kanyang instrument panel, makintab yung nasa top niya, pati yung kanyang glass. Pero hard plastic ito, pero ano siya, fiber glass, ayan. Meron tayo ditong Yamaha logo at naka-digital tayo dito mga kabiyahe. Ito naman yung kaliwang handle grip natin. May lock tayo dyan. Ilalak lang natin ito. Ayan, nakalock na. Hindi na siya magagalaw. Pag prenis natin, magre-release lang yan. Ayan. So may lock tayo dyan sa ating preno sa likuran. And then dito, yung switch, yung high and low beam, turn signal, busina, under seat box. Ayan. So ito mga kabiyahe, yung under seat box ni Aerox. Andito yung mga conclusion niya, yung manual, yung takip ng battery, ito yung battery, yung side mirror. Ayan. Subukan natin mga kabiyahe ipasok yung full face helmet. Pasok natin mga kabiyahe yung ating helmet. Maluwag na maluwag. Siyempre tanggalin natin itong mga conclusion niya dahil hindi nakakasya. Charan! O, yun. O, mga kabiyahe, kasya yung full face helmet ni biyahe ni Frank. At ito po ay, ang sukat niya ay extra large. Ayan, napakalaki. At meron pa tayong camera. Ayan. Kasyang kasya. Ito naman mga kabiyahe, yung appearance ng upuan. At ito yung texture ng leather na ikinabit kay Aerox. Magkaiba sila ng texture. Dito magaspang yung kanyang leather at dito makinis. So sa rider natin magaspang. Tapos dito may naka-emboss na Aerox. And then meron siyang may pag-slope. So medyo makakaano rin tayo dito, makakasandal ng bahagya. Goods na din, pero dapat linalim-laliman na niya para medyo makasalo sa ating hips. At yung kanyang stitch mga kabiyahe, naka-single stitch siya na malaking thread. Ayan. Heavy duty yung thread na ginamit sa kanya mga kabiyahe. Ayan oh, ang ganda rin. Nagsisilbing design, pa-heart shape yung pagkakatahi. Ayan. So goods na goods, maganda. Ito naman mga kabiyahe, yung posisyon natin dito kay Aerox. Medyo nakataas na yung paa natin mga kabiyahe. Gawa ng itong unit na ito, medyo may kalaparan yung upuan. Pero hindi naman siya naglalayo sa mga seat height niya. Doon sa mga slim lang yung upuan. Nagkakatalo kasi mga kabiyahe
sa lapad ng upuan at saka yung medyo slim lang. Kasi yung slim, yung upuan niya maliit. So yung tiklop ng hita natin, mas humahaba siya. Pero yung pag ganito kasi na malapad yung upuan, kahit same ng seat height, medyo mababawasan yung haba ng legs natin. Gawa ng pabukas siya. So ito yung yung appearance natin, dami pa nating seremonya. Ayan, gawin nyo kung reference para sa inyong height. Ang height natin 5'6". Ayan, kayang-kaya naman ito mga kabiyahe kahit mga 5'3" ka o 5'2". Kayang-kaya. At syempre tingnan nyo naman mga kabiyahe, ang ganda ng bounce niya. At yung turn radius niya, sobrang lambot lang din kahit isang kamay. Okay na okay Ang lambot lang din. At yung syempre yung mga brake lever natin mga kabiyahe, konting piga mo lang, okay na okay. Smooth na smooth talaga. So yun mga kabiyahe, maraming salamat sa inyo na nanonood at sa lahat ng pumapasok. At shout out kay Sir Dave Giliana, kay The Handyman, shout out kay Chill TV. Takits muli tayo, biyahe ni Frank. God bless.